So, hi everyone. We are the group 3. So, I'm going to discuss this four section. So, let's go first to section 21, closure and opening of roads. So, for permanent closure, para maisara ng permanente ang isang lugar, kinakailangan ng pag-aproba ng hindi bababa sa 2/3 of the member of the Sangguniang Local Legislative Council must approve it. If necessary, the LGU must provide an alternative public facility kapalit ng isasarang lugar. So, kailangan din natin i-ensure ang public safety ng mga tao. For temporary closure, roads or public spaces may be temporarily closed for emergencies, public events like rallies, like fiesta, um, fairs, or public work project. Temporary closure for commercial activities, LGUs can pass an ordinance or temporary closure states for markets or shopping areas such as flea markets or night markets kung saan pwedeng bumenta ng mga product sa public. So, ang flea markets at night markets are both types of open-air markets kung saan makakahanap ng iba't ibang product. So, ang flea markets is dito ibinibenta yung mga second-hand, used items, and the other hand, night markets is ito yung mga new items or food, entertainment, or street food, accessories, and damit na may local design. So, Section 22, Corporate Powers. Corporate powers of LGUs are considered corporate entities, which means they can act like companies in certain ways. So, they can exist forever, right to sue or be sue, or pwede silang magsampa ng kaso at kasuhan. Have a seal, make contracts, and pwede nilang gamitin ang iba pang kapangyarihan na ginagawa ng isang corporation, but only within the limits of the local government code and other laws. So, sa paggawa at pagpaparehistro ng corporate seal ng LGU, ay maaaring patuloy na gumamit o baguhin ang kanilang corporate seal or modify them if necessary. Ang bagong tinatag ng LGUs or those without a corporate seal can create one, but it must be registered with the Department of the Interior and the local government. Anumang pagbabago sa seal ay also be registered. Section 23, Authority to negotiate and secure grants. Local chief executive, for example, mayor, governor, are allowed to negotiate and secure financial grants or donations in kind to support basic services and facilities in LGU, basta may pahintulot ng sanggunian. So, yung halimbawa ng basic services and facility is yung mga healthcare, social services, education, public utilities, and madami pang iba. LGUs do not need approval or clearance from national government agencies or higher local government units to receive these grants or donation. However, kung ang project ay may kinalaman sa national security, kinakailangan ng pag-aproba mula sa relevant national agency. If the national agencies does not respond to a request for approval within 30 days, the project is automatically considered approved. After signing a grant agreement or deed of donation, the local chief executive must report the details like nature, amount, or terms to both houses of Congress and the President within 30 days.
So last, Section 24, Liability for Damages. Local government units at ang kanilang mga opisyal ay hindi ligtas from liability if their action or ang kanilang kapabayaan ay nagresulta ng death, injury, or damages to property. This means maaari silang kasuhan o papanagutin para sa damages in such cases just like individual. Good day, my name is Rachel Soriano and I am the second reporter. So let's proceed to the Chapter 3, Intergovernmental Relations. So Article 1, National Government and Local Government Units. So Section 25, National Supervision over Local Government Units. A. Consistent with the basic policy on local autonomy. The President shall exercise general supervision over local government units to ensure that their acts are within the scope of their prescribed powers and functions. So, this document is the section from a legal document about the relationship between the national government and local government unit in a country. So, nakasaad dito ang mga responsibilidad at otoridad ng pambansang pamahalaan sa pangangasiwa sa mga activities ng mga local government. So, ang pangangasiwa na ito ay naglalayong mapanatili ang balanse sa pagitan ng lokal na otonomiya at pambansang pagkakaisa. Tinitiyak na ang LGU ay kumikilos sa loob ng hangganan ng kanilang otoridad at hindi lumalabag sa mga kapangyarihan na nakalaan para sa pambansang pamahalaan. So, imagine na ang isang lungsod sa Pilipinas ay nagpasya na mag-implement ng isang bagong ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng plastic bags sa lahat ng tindahan. So, gayon pa man, ang ordinansang ito ay maaaring makaapekto sa mga negosyo na umaasa sa plastic bags para sa kanilang packaging. So, ang Pangulo sa pamamagitan ng DILG ay susubaybayan ang pagpapatupad ng ordinansang ito. Pagkatapos matuklasan ang posibleng epekto ng negosyo, ang DILG ay maaaring maglabas ng direktiba sa lungsod na nagpapayo na magsagawa ng malawak na konsultasyon sa mga negosyo at mamamayan bago ipatupad ang ordinansa. Kung ang lungsod ay hindi sumusunod sa direktiba, ang Pangulo ay maaaring mag-isip ng iba pang mga hakbang tulad ng pagbibigay ng mas mahabang panahon para sa pagsunod o pagbigay ng alternatibong solusyon. So, tulad ng nangyayari sa atin ngayon sa Cotabato City, 'di ba? Napapansin natin na noong una ay ginagamit natin ang plastic bags hanggang sa tumagal, ngayon ay nag-alternate sila na magamit tayo ng mga paper bags or eco bags. So, letter B. National agencies and offices with the project implementation function shall coordinate with one another and with the local government units concerned in the discharge of these functions. They shall ensure the participation of local government units both in the planning and implementation of said national projects. So, ang provision na ito ay nagsasabi na ang mga national agencies at offices na may mga tungkulin sa pagpapatupad ng proyekto ay dapat magtulungan sa isa't isa sa mga lokal na pamahalaan na nasakop ng proyekto. Dapat nilang tiyakin na nakikilahok ang mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga nasabing pambansang proyekto. So, halimbawa, ang Department of Public Works and Highways or yung DPWH ay nagpaplano na magtayo ng isang bagong kalsada sa isang munisipalidad sa Pilipinas. So, ang DPWH ay dapat makipag-ugnayan sa munisipalidad upang talakayin ang proyekto, kasama na ang mga posibleng epekto nito sa komunidad.
So, maaaring isaalang-alang ng DPWH ang pagpaplano at pagpapatupad sa ganitong paraan. So, ang DPWH at ang munisipalidad ay maaaring magtulungan upang matiyak na ang proyekto ay magiging kapaki-pakinabang sa komunidad at hindi makakasama sa mga lokal na pangangailangan. Halimbawa dito sa Cotabato, yung gustong gawin ni Bruce Matabalaw or ng ating mayor is yung National Highway. So, kailangan ng ating mayor na maghumingi ng provision sa ating local government units bago isagawa yung project na yon. So, letter C, the President may, upon request of the local government unit concerned, direct the appropriate national agency to provide financial, technical, or other forms of assistance to the local government unit. Such assistance shall be extended at no extra cost to the local government unit concerns. So, halimbawa, sa panahon ng natural na kalamidad tulad ng bagyong tumama sa iba't ibang rehiyon ngayon, maaaring gamitin ng Pangulo ang kanyang supervision sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na sumusunod sila sa tamang proseso at epektibong nakikipag-ugnayan. So, maaaring utusan ng Pangulo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council or ang NDRRMC na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. So, ang pambansang ahensya ay magbibigay ng technical, financial at logistical na suporta tulad ng pag-deploy ng mga kagamitan, tauhan at rescue teams. So, ang mga lokal na unit tulad ng mga probinsya, lungsod at munisipalidad ang magtutukoy kung paano maipamamahagi ng maayos ang tulong sa kanilang nasasakupan kasama na ang mga barangay. So, letter D, national agencies and offices including government-owned or controlled corporation with field units or branches in a province, city, or municipality shall furnish the local chief executive concerned for his information and guidance, monthly reports including duly certified budgetary allocation and expenditures. So, ang provision sa konstitusyon ay parang nagsasabi na kailangan mag-report ang mga national agencies, offices, at ang mga GOCCS na may branches sa mga probinsya, lungsod o munisipalidad sa mga lokal na opisyal. Ang report na ito ay dapat buwan-buwan at dapat kasama ang detalye ng kanilang budget at gastos. So, bakit mahalaga ito? Kasi para mas maging transparent ang gobyerno. Ang lokal na opisyal at mga tao sa lugar ay makakaalam kung paano ginagamit ang pera ng gobyerno at kung paano nakakaapekto ang mga proyekto sa kanilang komunidad. At dahil sa report na ito, mas mapapanagot din ang mga national agencies sa kanilang mga ginagawa. So, halimbawa, ang Department of Agriculture na may branch sa isang munisipyo ay nagpapatupad ng mga programa sa agrikultura. So, sa pamamagitan ng buwanang report sa mayor, makikita ng mayor kung ano ang progreso ng mga programa, kung paano ginagamit ang pera at kung nakakatulong ba ito sa mga magsasaka. So, ito ay para matiyak na epektibo ang mga programa at nakikinabang ang mga tao sa lugar. So, let's proceed to Section 26, Duty of National Government Agencies in the Maintenance of Ecological Balance. It shall be the duty of every national agency or government-owned or controlled corporation authorizing or involving in the planning and implementation of any project or program that may cause pollution, climatic change, depletion of non-renewable resources, loss of crop, land, rangeland, or forest cover, and extinction of animal or plant species, to consult with the local government units, non-governmental organization, and other sectors concerned and explain the goals and the objectives of the project or program, its impact upon the people and the community in terms of environmental or ecological balance, and the measures that will be undertaken to prevent or minimize the adverse effects thereof.
So, dapat nilang ipaliwanag ang mga layunin ng proyekto o programa, ang epekto nito sa mga tao sa komunidad at mga hakbang na gagawin upang maiwasan o mabawasan ang negatibong epekto nito. So, halimbawa, ang isang kumpanya ng pagmimina ay nagnanais na magtayo ng isang bagong minahan sa isang lugar na mayaman sa biodiversity. Ayon sa Section 26, ang kumpanya ay dapat kumonsulta sa lokal na pamahalaan, mga organisasyong pangkalikasan at mga residente ng lugar upang talakayin ang mga potensyal na epekto ng minahan sa kapaligiran, sa mga tao at sa mga hayop at halaman sa lugar. Dapat din nilang ipaliwanag kung paano nila mabawasan ang polusyon, kung paano nila mapoprotektahan ang kagubatan at mga hayop, at kung paano nila matutulungan ang mga residente na ma-adjust sa mga pagbabago na maaaring dulot ng minahan. At sa ganitong paraan, masisiguro na ang mga proyekto ay isinasaalang-alang ang kapakanan ng kapaligiran at mga tao, at hindi nagdudulot ng malaking pinsala. So let's proceed to Section 27, prior consultation required. No project or program shall be implemented by the government authorities unless the consultations mentioned in Section 2, C, and 26 hereof are complied with, and prior approval of the sangguniang concerned is obtained, provided that occupants in areas where such projects are to be implemented shall not be evicted unless appropriate relocation sites have been provided in accordance with the provision of the Constitution. So, kunwari may bagong proyekto ang gobyerno. Halimbawa, sa paggawa ng bagong kalsada, katulad sa sa pagplano ni Mayor Bruce na itatayong kalsada, bago pa man magsimula ang pagpapatayo, kailangan muna nilang makipag-usap sa mga tao sa lugar na apektado, sa mga opisyal ng barangay at sa mga organisasyon na nag-aalaga sa kalikasan. So, dapat talakayin nila kung ano ang mga posibleng epekto ng proyekto. Halimbawa, kung masisira ba ang mga puno, kung magiging maingay ba ang lugar, o kung maapektuhan ba ang mga tao na nakatira doon. So, kailangan din nilang tiyakin na may pahintulot ang mga tao sa lugar at kung may mga taong kailangan lumipat dahil sa proyekto. Dapat siguraduhin ng gobyerno na mayroong ibang lugar sa kanilang mapaglagyan na ligtas at komportable. So, ang Section 27 ng Constitution ay nagsasabi na hindi pwedeng magsimula ang proyekto hanggat hindi nagkakaroon ng tamang konsultasyon at pahintulot, at hanggat hindi pa nakakahanap ng lugar para sa mga taong kailangang lumipat, hindi ito matutuloy. So, sa madaling salita, kailangan muna silang magtanong at humingi ng pahintulot bago magsimula ng proyekto para matiyak na hindi sila makakasakit sa mga tao, lalong-lalo na sa kalikasan. So, dito nagtatapos ang aking part. Maraming salamat. Good day everyone. This is my assigned topic. Article 2, Relations with the Philippine National Police. Section 29, Powers of Local Chief Executives over the Unit of Philippine National Police. The extent of operational supervision and control of local chief executives over the police force, fire protection unit, and jail management personnel assigned in their respective jurisdiction shall be governed by the provisions of Republic Act 6975, otherwise known as the Department of the Interior and Local Government Act of 1990, and the rules and regulation issued pursuant. So this article of Philippine Constitution outlines the powers of local chief executives such as yung mga mayors, governors over the Philippine National Police, Fire Protection Unit, and jail management personnel within their respective jurisdiction. So it is explicitly state na these powers are defined by Republic Act number
1975, also known as the Department of the Interior and Local Government, Act of 1990, and subsequent rules and regulation issued under its authority. So, binibigyang diin din ng article na to ang concept ng operational supervision and control, which refers to the LCE's authority to oversee and guide the activities of these law enforcement agencies within their areas. Hindi ito nangangahulugan na ang mga LCEs ay may direct command over individual officers or unit, but rather than that meron silang responsibility to ensure that these agencies operate effectively and efficiently in their serving the needs of their communities. So the DILG Act and its provisions. So Republic Act number 6975 provides a detailed framework for the relationship between LCEs and law enforcement agencies. It outlines here the specific powers and responsibilities of LCEs, including dito yung coordination and collaboration, resource allocation, monitoring, and evaluations. So, example nito is yung deployment of police units. So, yung LCEs can request the deployment specific police units to address particular crime, hotspots, or event within their jurisdiction. So, halimbawa si mayor is maaari siyang humiling ng karagdagang mga patrol officers para sa isang community na nakakaranas ng pagtaas ng mga kaso ng pagnanakaw. Then, maaaring makipagtulungan ang mga LCEs sa PNP upang ipatupad ang community policing programs like yung mga patrol sa community, ganon. So next is the Article 3, Interlocal Government Relations. Section 29, Provincial Relations with the component cities and municipalities. The province, through the governor, shall ensure that every component city and municipality within its territorial jurisdiction act within the scope of its prescribed powers and functions. Highly urbanized cities and independent component cities shall be independent of the province. So, sa Article 3 is nagfo-focus siya sa relationship between different levels of local government, especially sa mga provinces, cities, municipalities, at sa mga barangays. So, it outlines the powers and responsibilities of each level and establishes mechanism for coordination and oversights. So, sa Section 29 is clarifies the relationship between provinces and their component city and municipalities. It states that provincial oversight. So, the governor representing the province has the responsibility to ensure na all cities and municipalities within its jurisdiction na nag-ooperate within the scope of their legally defined powers and functions. So, ibig sabihin is maaaring suriin ng governors of at posibleng hamunin ang mga aksyon ng ginawa ng mga cities and municipalities that exceed their authority. So, example is, napansin ng governor na ang isa sa mga municipalities ay nagpasa ng isang ordinance na nagpapataas ng taxes sa mga negosyo. Then the governor believes na ang ordinance na ito ay maaaring hindi makatuwiran at maaaring makapinsala sa economy ng municipalities. So may authority ang governor na suriin ang ordinance na ito at posibleng hamunin ito sa korte na nagtatalo na mampas ito sa legal na authority ng municipalities. So, sa highly urbanized city and independent component city are exempt from provincial oversight. So, ang lungsod na ito ay may mataas na population density and economic activity, and they are granted greater autonomy in managing their affairs. So, example nito is ang Maynila. So, yung Maynila is highly urbanized city. So, hindi ito nasasakop na
nasasakop sa pangangasiwa ng governor ng NCR or National Capital Region. So, ibig sabihin ay maaaring gumawa ang Maynila ng sarili nilang mga desisyon sa mga bagay tulad ng zoning, pagbubuwis at pagpapatupad ng batas nang walang pakialam ang governor. So next is section 30, review of executive orders. A. Governor reviews executive orders from common city or municipal mayors. Mayors review executive orders from punong barangay. Copies must be forwarded to the governor, city, or municipal mayor within 3 days of issuance. B. Executive orders not acted upon within 30 days are valid and consistent within the law. So, this section detailed the review process for executive orders issued by government official. Nagtatag ito ng isang system of checks and balances upang matiyak na ang mga kautosang ito ay naaayon sa batas. So, governor's review. So, yung governor is meron siyang authority to review all executive orders issued by city or municipal mayors within his jurisdiction. So, similarly, the city or municipal mayor review executive orders issued by the punong barangay within his jurisdiction. So, yung mga copies ng mga executive orders ay dapat ipadala sa reviewing authority within 3 days mula sa paglalabas nito. Then, yung reviewing officials is meron silang 30 days to act on the order. If yung reviewing official ay hindi kumilos sa loob ng 30 days, the executive order is deemed consistent with law and therefore valid na siya. So, this provision ensure na ang review process ay hindi labis na pinagpapaliban sa pagpapatupad ng mga desisyon sa local government. So, example nito is si Mayor is nag-issue ng executive orders about sa implementing new traffic regulations. Then, the governor reviews the order to ensure it is within the city's authority. Then, if the governor finds no issue, the order is deemed valid. That's all. Thank you.